Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot, guys. Another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love lessons, lessons in life, guidance, love connections ang ating mababatid for this reading. Spirit guides, send me messages. Anong love connections, lessons in life, guidance, sa love life ang nais nyong ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay. Spirit guides, send me messages. Anong love connections kaya ito at mga aral, gabay sa buhay. Eight of Swords, Two of Pentacles, Five of Wands, Queen of Swords, Tower, and Four of Cups. Yan. So, maari dito, ito yung nangyari sa inyo ng person mo. Five of Wands. Too much, complications, struggle sa relationship ninyo, parang palaging kayo nag-aaway, nagtatalo, hindi magkasundo. Yung mga simpleng bagay nagiging malaking bagay para sa inyo. Nung hindi na nagkakasundo, at yun na rin siguro yung naging dahilan ng pagkawasak ng inyong pagsasama. Talagang wala na, sira na, sabog na, wasak na. So, maaring nag-decide ka to leave that person kasi hindi na nga kayo happy. Mas minabuti mo na lang na mag-isa. Mas minabuti mo na umalis na doon sa relasyon na yon. Mas minabuti mo na magkahiwalay na kayo. Kaysa tuluyang pa talagang mawala yung respeto nyo sa isa't isa. Kasi wala na eh. Ayan na oh. Too much distraction na nangyari sa inyong dalawa. Ano yung mga dahilan na yon? Siguro yung pride. Masyadong mataas ang pride ng isa't isa. Pwede rin may iba't iba kayong mga priorities. Wala nang oras, panahon sa isa't isa. Nandiyan na rin yung mga may iba't iba kayong goals, di ba? Tapos nandiyan na rin siguro yung immaturity kung mga bata pa kayo. So, nandiyan na rin siguro yung iba, mga bisyo, tukso, at marami pang mga bagay. Kaya hindi talaga kayo magkasundo. Minsan, feeling mo nakastuck ka lang sa ganong relasyon na hindi ka na makakahanap ng taong magpapahalaga sa'yo or yung tao makakasundo mo. Kaya nahihirapan ka. Pero finally, you managed na makawala na sa relasyon na yon. Then, maaring ito na lang yung ginawa mo. Nagpaka-busy ka na lang. No, parang kaliwat kanan na lang ang ginagawa mong mga racket. O para lang mas maging busy ka at hindi mo na masyadong maisip pa yon. Pero paminsan-minsan hindi pa rin mawala sa'yo. Naisipin siya. Four of Cups, minsan nagdidwell ka pa rin. Kasi syempre, somehow may pinagsamahan naman kayo, may pinagdaanan kayong diba yung sabihin natin sweet moments, yung relasyon ninyo hanggang naging nagbago na lang at nauwi na lang sa ganong klaseng relasyon nga, diba? Kaya ngayon, ayan, iniisip mo pa rin siya, you just make yourself busy para kahit papano hindi na ganong katindi yung nararamdaman mong sakit. 'Di ba? Parang itinutuon mo yung panahon mo, yung oras mo. Mas maging busy. And nandito si Page of Pentacles. Ibig sabihin, somehow, okay naman dahil nagkakaroon ka ng mga bagong opportunities para kumita ka. May mga naiisip ka mga negosyo, pagkakakitaan pa, pagkakabisihan pa. And, yun na nga. Yan.
Meron ditong 9 of Swords. So, maaring yung person mo, hindi yan makatulog minsan, kakaisip sa'yo. Bakit ka ba naging ganun ang takbo ng inyong relasyon samantalang ng una, okay naman? Meron ditong the Moon. Siguro marami pa siguro kayong, puro siguro no, marami pa kayong dapat malaman at makilala pa ng gusto ang isa't isa. Babalik din naman yung time na, eto, Page of Wands, meron pa ring desire na para ayusin ang lahat eh. May sabihin you still have those fire sa puso ninyo na muling magkasama. Naging masakit nga lang kasi yung pagkakahiwalay ninyo dahil wala nang yung pagtatalo ninyo. Masyado nang madalas, nagiging toxic na. Minsan nagkakasakitan kayo. Diba? Kaya for whatever reason it is, darating dito yung communication. Magkakausap kayong dalawa at siguro dun yung mas matatanto pa na kung paano i-work out ang mga bagay-bagay sa inyo. If you want to be together, to work things out, gusto nyong maitama ang mga naging pagkakamali ninyo sa relasyon na yon, magkakaroon kayo ng communication. Maybe this time it's a heart-to-heart talk. Hindi siya yung sigawan, hindi siya sumbatan. Just a friendly talk when you realize things about what happened to your relationship. Ano yung mga kailangan nyong i-adjust. But hindi siya mangyayari ng madalian. Maybe it will take time. At tamang panahon na makakapagsabi sa muli ninyong pagkikita at pag-uusap. Kasi kapag ka nandiyan pa yung mga sakit, nandiyan pa yung sabihin natin puot, tapos nag-usap kayo, wala mangyayari kasi may ilalabas lang din yung mga sama ng loob. Parang yun yung mas mangingibabaw. Pero kapag humupa na yung panahon, maybe meron ng kapatawaran sa isa't isa, sa puso ninyo, at tumating yung time na magkausap kayo, mas magiging mahinaon, magiging heart-to-heart talk ang mangyayari. At maaring sa pagkakataon na yon, may bibigyan kayo ng panibagong chance to work things out between the two of you. So just have faith, just trust in the process. It will work things out for the better. Twin flames, your passion ignites. Kaya nandito rin yung si Page of Wands eh. Twin flames. Maring twin flames kayo kasi minsan yung twin flames na yan, hindi naman sila talaga yung magkasundo, diba? May mga differences din kayo. Pero ang importante dyan, your passion ignites. Still, nandiyan pa rin yung passion nyo sa isa't isa. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.